Inilibing ng kababayan nating sundalo ng Israeli Defense Forces na namatay sa gera laban sa Hamas. Pangako ng gobyerno ng Israel, tulong pinansyal sa naulilang pamilya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Emosyonal ang pamilya ng nasawing Pinoy na sundalo ng Israeli Defense Forces na si Cedric Garin. Hinatid nila sa huling hantungan si Garin sa Tel Aviv, Israel kaninang umaga. Nagbigay pugay ang Israeli government at mga sundalo sa naging sakripisyo at serbisyo ni Garin. Nakiramay rin ang ibang Pinoy na nagtatrabaho sa Tel Aviv. Miyembro si Garin ng IDF. Kasama siya sa 24 na nasawi sa pagsabog at pagguho sa gusali sa Gaza na kagagawa ng grupong Hamas itong January 22. Pagtitiyak ni Israeli Ambassador Ilan Flass, hindi pa babayaan ng kanilang gobyerno ang naiwang pamilya ni Garin. Makakatanggap sila ng mahigit 100,000 pesos na tulong pinansyal kada buwan. Meron din silang makukuha na annual vacation financial assistance na 57,000 pesos para makabisita sa labi ni Garin. Maaari rin silang mabigyan ng psychological support kung kinakailangan. It's not a one-time deposit of money. It is a continuous support for life. There is a special department within the Ministry of Defense which is dealing with the families of fallen soldiers, and this is very, very close and deep in the hearts of the state of Israel and the people of Israel. Halos 4 na taong nagsilbi bilang sundalo si Garin sa Special Combating Unit ng IDF. Nakatanggap na rin siya ng award dahil sa kanyang dedikasyon. Patunay raw dyan ang pagtanggi ni Garin na umuwi ng magkagyera sa Gaza. And he really became a leader in the IDF. He was a sergeant. He was commanding a small troop of soldiers, and he was very much loved by his soldiers and his colleagues there. Hindi lang si Garin ang Pinoy na miyembro ng IDF na nakikipagbakbakan sa grupong Hamas. Tinitiyak naman ng Israeli government na hindi pababayaan ang mga Pilipinong sundalo roon. We have quite a few soldiers in the IDF that are Filipinos. I think the Filipinos is the biggest group. We appreciate very much the Filipinos being Israelis, being OFWs in Israel. We love them, we appreciate them, and we'll take care of them and of their families in cases of such tragedies. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.